Opisyal nang makakasama sa balota sa midterm elections bilang independent senatorial candidate si KOJC leader Pastor Polo C. Quiboloy ayon sa COMELEC. Samantala, COMELEC Chairman Garcia mag-i-inhibit sa pagdinig sa kanselasyon ng Certificates of Candidacy ni Marikina Mayor Marcy Chodoro para sa pagkakongresista. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Magpapalabas na ang COMELEC ng ballot phase ng mga opisyal na kandidato para sa pagkasenador. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, opisyal ng kasama si KOJC leader Pastor Apollo C. Quiboloy sa balota bilang independent senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Ito'y matapos na i-withdraw ni Pastor Apollo ang kanyang nomination of acceptance mula sa Workers and Peasants Party. Samantala, kinansilan naman ng COMELEC First Division ang kandidatura ni Marikina Mayor Marcy Chodoro bilang kongresista ng First District ng Marikina dahil sa material misrepresentation pagdating sa kanyang residency. Kinatigan nito ang petisyon ni Senador Coco Pimentel na kalaban niya sa pagtakbo sa naturang distrito. Bigo daw sa Chodoro na maaabot ang 1-year residency requirement bago ang halalan sa May 2025. Yung po kasing si Mayor Marcy ay nanggaling sa 1st District. Kung hindi tayo nagkakamali, noong April lumipat siya sa 2nd District. At pagkatapos nung kung hindi tayo nagkakamali, August lumipat muli siya sa 1st District. So ang assessment, ang sabi ng 1st Division, wala nang 1 year before the next election of May. Ayon naman kay Garcia, hindi pa ito final and executory kasi pwede pang umapila si Mayor Marcy. Hindi pa raw aalisin ang pangalan ni Mayor Marcy sa listahan ng mga kandidato. Sakaling umapila siya, aakyat sa COMELEC ANBAC ang usapin sa kanselasyon ng kanyang Certificate of Candidacy. Sinabi naman ni Mayor Marcy na maghahain siya ng motion for reconsideration. Si Garcia naman, mag-i-inhibit o hindi daw makikilahok sa pagdinig para hindi makwestiyon ang integridad ng komisyon. Sapagkat kliyente ko po dati yung dalawang naglalaban sa posisyon doon, yung po respondent at yung dati, ngayon ay incumbent minority floor leader ng Senado. So minarapat ko po bilang pagrespeto sa proseso na huwag mag-participate. Sa aligasyon naman na minaniobra ang desisyon ng dibisyon, ayon sa COMELEC Chief, kung yan ay namaniubra o sabihin na natin na impluwensya, siguro po kahit 3 pages lang na desisyon pwede namin gawin. Pero kita nyo po, nakabase sa batas at sa desisyon ng Supreme Court, yung mga na-cite po na halimbawa at kadahilan nandun po sa desisyon. So sana mapagbigyan natin ng kahit paano ng tiwala yung mismo naging desisyon sa samantala, hindi na palalawikin pa ng COMELEC ang deadline sa social media registration para sa mga kandidato at party list groups. Sa bagong patakaran ng komisyon, kailangang iparehistro ng mga kandidato at party organizations ang kanilang mga gagamiting social media page sa pangangampanya. Sa Biyernes, December 13, ang huling araw ng pagpaparehistro. Sa latest update ng komisyon, nasa 43 senatorial aspirants na ang nagparehistro, mahigit 7,000 sa local aspirants at 174 naman sa mga party list group. Napaka-importante po para sa mga kandidato political parties yung pagpapile nyo ng mismong paparehistro ng inyong social media accounts sapagkat isa lang ang ibig sabihin. Gusto nyo na kayo mismo ma-regulate yung inyong mga nalalagay, yung inyong pong mga napopost upang maiwasan ang disinformation, misinformation at saka fake news. At saka siyempre, kapag hindi nakarehistro, pwede kagad namin ipa-take down yung mga nakalagay dyan. Pero hindi namin pakikialaman yung content o yung nilalaman ng mismong social media post upang hindi mag-violate ang tinatawag na freedom of expression. Samantala, lumagda ngayong araw ang COMELEC kasama ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at Public Attorney's Office para iangat ang karapatan ng mga preso na makaboto sa darating halalan. Ayon kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino, nasa 68,448 na persons deprived of liberty ang rehistradong bumoto para sa eleksyon sa susunod na taon. 993 ang boboto sa labas ng piitan at i-escortan ng mga jail personnel. Nilinaw naman ni COMELEC Chair Garcia, maaring bumoto ang mga PDL na wala pang pinal na desisyon sa kanilang mga kaso. Regardless ng nature ng crime, whether light offense, kahit medium o yung tinatawag na crime is punishable by perpetual ng life imprisonment. Wala naman tayong death penalty. Kahit pahinos ang classification, crime, ay entitled makaboto hanggang walang final judgment of conviction. So yung nakaapila, halimbawa, sa mas mataas na korte, entitled pa rin silang makaboto sapagkat mas may malawak na prinsipyo kasi sa saligang batas, yung presumption of innocence.
Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margie Gonzalez, SMNI.